Sa isang tahimik na baryo kung saan tila pinipilit ng araw na ngumiti sa kabila ng kahirapan, naninirahan si Ben, 10 taong gulang, ang panganay sa 3 magkakapatid. Sa murang edad, kargo na niya ang bigat ng mundo, isang bigat na dapat ay hindi pa niya nararamdaman. Ang kanyang mga magulang na nooy nangako ng magandang kinabukasan para sa kanilang magkakapatid ay bigla na lang nawala. Wala nang balita kung nasaan sila o kung babalik pa. Ang iniwang bakas ng kanilang pagkawala ay ang pagbitaw sa responsibilidad at isang malaking sugat sa puso ng mga bata. Sa gitna ng kawalan, ang kanilang lolo at lola ang pumasan sa bigat ng responsibilidad. Si Lolo Pedro, isang retiradong magsasaka na ngayoy madalas na umuubo at tila hirap na sa bawat hakbang. Si Lola Marta naman, na kahit magiliw at puno ng pagmamahal, ay halatang pinapagod na ng kanilang sitwasyon. Sa kabila ng lahat, hindi nila magawang magreklamo. Mahal nila ang mga bata, lalo na si Ben, na kahit napakabata pa, ay tila alam na ang halaga ng sakripisyo. Isang umaga, habang tahimik na tinatapik ni Lola Marta ang kanyang palayok, si Ben ay nakaupo sa isang sulok. Pinagmamasdan ang 2 nakababatang kapatid niyang si Lia at Marco. Si Lia ay 7 taong gulang at si Marco naman ay 4, parehong inosente at masayahin sa kabila ng kakulangan ng material na bagay sa kanilang buhay. Pero si Ben, alam niyang higit pa sa laro at tawa ang kailangan nilang 3 para mabuhay. Ben, apo, alam kong mahirap ito, pero kailangan nating magtulungan. Ani Lola Marta habang inilalagay ang laman ng palayok sa mga dahon ng saging. Kung kaya mong maglako nitong kakanin sa bayan, malaking tulong na iyon sa pang-araw-araw natin. Tumango si Ben. Sa murang edad, natutunan na niyang huwag nang magreklamo. Alam niyang walang ibang aasahan ng kanyang pamilya. Sa sumunod na araw, maagang gumising si Ben. Kinuha niya ang malaking bilao na puno ng iba't ibang kakanin. Puto, kutsinta, suman, at bibingka. Bagamat mabigat ito para sa kanyang maliit na katawan, pinasan niya ito at nagsimula ng maglakad patungong bayan. Sa unang araw ng kanyang paglalako, naramdaman niya ang init ng araw na tila nagpapahirap sa kanyang katawan. Ang kanyang maliit na boses ay paulit-ulit na sumisigaw, "Kakanin! Kakanin kayo dyan! Masarap at mura lang." Bagamat may ilang bumili, marami rin ang nagtaboy sa kanya. Sinasabing wala kaming pera o di kaya'y binabaliwala ang kanyang presensya. Ngunit hindi siya nagpatalo sa kahihiyan. Para sa kanya, bawat baryang may uuwi niya ay mahalaga. Bago umuwi, huminto siya sa ilalim ng isang puno sa palengke upang magpahinga. Inilapag niya ang kanyang bilao sa tabi at inilabas ang isang piraso ng suman upang kainin. Habang nginunguya niya ito, naisip niya ang kanyang mga kapatid. Kung siya ay napapagod na, paano pa kaya ang lolo at lola niya na pilit pa ring nagtataguyod sa kanila? Pagka-uwi niya, sinalubong siya ng mga kapatid niya. "Kuya Ben! Kuya Ben!" sigaw ni Lia habang yakap-yakap si Marco. Hindi na iwasang ngumiti ni Ben kahit pagod na pagod siya. Ibinigay niya ang maliit na kita sa kanyang lola at sa gabing iyon, kumain sila ng simpleng hapunan na may kasamang ngiti at kwentuhan. Habang natutulog ang kanyang mga kapatid, gising pa rin si Ben. Nakatingin siya sa kisame, nag-iisip ng mga paraan upang mapabuti ang kanilang buhay. Sa isip niya, hindi dapat ito ang maging takbo ng kanilang buhay magpakailanman. Kung kaya niyang magsikap, alam niyang darating ang araw na mababago rin ang lahat. At sa murang edad, nagsimula na ang pangarap ni Ben na hindi lang para sa sarili, kundi para sa mga kapatid niyang hindi niya gustong maranasan ang parehong hirap na nararanasan niya. Ang araw ay kasing init ng nagbabagang lupa nang maglako si Ben ng kakanin sa bayan. Sa bilao niyang puno ng puto, kutsinta at bibingka, halos masunog ang kanyang mga daliri sa init ng araw. Ngunit sa kabila nito, patuloy niyang sinigaw ang paulit-ulit na linya. "Kakanin, kakanin kayo dyan. Masarap at mura lang."
Dumadaan siya sa bawat kalye. Nagbabaka sakaling may bibili upang maipandagdag sa pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Nakarating siya sa mas mataong bahagi ng bayan, kung saan matatagpuan ang isang mataas na hotel na kilala bilang lugar ng mga mayayaman. Hindi sana siya pupunta roon dahil alam niyang bihira ang gustong bumili ng kakanin sa ganoong lugar, ngunit hindi niya mapigilan ang pagnanais na subukang makahanap ng mas maraming customer. Ilang hakbang pa lamang siya mula sa pasukan ng hotel nang maramdaman niya ang bigat ng kanyang pagod. Pinili niyang huminto saglit sa tapat ng gusali upang magpahinga. Inilapag niya ang bilao sa gilid ng kalsada at umupo sa isang sementadong bahagi malapit sa pasukan. Mula roon, minamasdan niya ang mga taong labas-pasok sa hotel. Nakapustura, may mga alahas, at halatang hindi kailanman nakaranas ng gutom o pagod. Ang init ay tila mas naging masidhi at pinunasan ni Ben ang pawis mula sa kanyang noo gamit ang basahan na itinatago niya sa bulsa. Habang nakaupo, biglang lumabas mula sa hotel ang isang lalaking matangkad, matipuno, at may kasamang tauhan. Ang lalaki ay ang may-ari ng hotel, si Ginoo Montemayor, na kilalang kilala sa kanilang bayan bilang mayaman ngunit mapagmataas. Huminto siya saglit at tinitigan si Ben. Tila ba may naalala mula sa kanyang pagkabata. Ngunit sa halip na magsalita ng mabuti, inirapan niya ang bata. "Anong ginagawa mo dito, ha?" Singhal ni Ginoo Montemayor. Ang kanyang boses ay malalim at malamig, sapat para magdulot ng kaba sa murang dibdib ni Ben. Ang lugar na ito ay para sa mga kagalang-galang na tao, hindi para sa mga kagaya mo na nagbebenta ng kakanin. "Pasensya na po," sagot ni Ben. Pilit pinipigilan ng manginig ang kanyang boses. "Pahinga lang po ako saglit. Hindi ko po sinasadyang mang-abala." "Abala? Alam mo bang ginagawa mong marumi ang harap ng hotel ko?" Nagsimula nang maglakad palapit si Ginoo Montemayor. At bago pa makapagsalita ulit si Ben, dinuraan siya nito sa harapan. Napako si Ben sa kinatatayuan niya, hindi makapaniwala sa ginawa ng lalaki. Ramdam niya ang init ng kahihiyan sa bawat taong dumadaan na tumitingin sa kanilang tagpo. "Alis!" sigaw ng may-ari. "Huwag ka nang babalik dito kung ayaw mong ipaaresto kita." Sa bilis ng mga pangyayari, pinulot ni Ben ang kanyang bilao at nagmamadaling tumakbo palayo. Habang tinatahak niya ang kalsada, nararamdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito dahil sa pagod ng katawan, kundi sa sugat na iniwan ng kahihiyan. Ang kanyang mga kamay na mahigpit na nakahawak sa bilao ay nanginginig sa galit at lungkot. Pagdating niya sa isang tahimik na lugar sa dulo ng bayan, umupo siya sa lilim ng isang puno. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit agad din niya itong pinahid. Hindi niya pinapayagan ang sarili niyang magpakain sa lungkot. Sa halip, nakatingin siya sa bilao sa kanyang harapan, sa mga kakaning halos hindi nabawasan. Darating ang araw, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kalangitan, na hindi na ako kailanman hahamakin ng kahit sino. Darating ang araw na magbabago ang lahat. Sa puntong iyon, isang bagay ang nagbago sa kalooban ni Ben. Ang kahihiyan ay hindi nagdulot ng takot, kundi ng mas matatag na layunin. Nangako siya sa sarili na gagawin ang lahat upang may angat hindi lamang ang sarili, kundi ang kanyang pamilya. Ang mga salitang "pipilitin kong magtagumpay" ay tumatak sa kanyang isipan, kasabay ng paglubog ng araw na nagsilbing simbolo ng kanyang bagong simula. Ang araw-araw ni Ben ay puno ng pakikibaka at sakripisyo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya kailanman sumuko. Sa kabila ng hamak na trato ng may-ari ng hotel, pinilit niyang bumangon at harapin ang bawat umaga na may lakas ng loob. Madaling araw pa lang, gising na si Ben upang tulungan si Lola Marta sa paghahanda ng kakanin. Pinagsasama-sama nila ang mga sangkap sa lumang kusina na may sirang bubong, habang ang maliit na ilawan ay nagbibigay liwanag sa kanilang ginagawa. Bagamat mahirap ang proseso, naging bihasa na si Ben sa pag-aayos ng mga bilao
at pagtiklop ng mga dahon ng saging para sa suman. Para sa kanya, ang bawat piraso ng kakanin ay may halaga. Isang hakbang patungo sa pangarap niyang maiahon ang pamilya sa kahirapan. Sa paglipas ng mga buwan, naging bahagi na ng araw ni Ben ang paglalakad mula sa baryo patungo sa bayan. Bitbit ang bilao, umiikot siya sa iba't ibang lugar. Sa palengke, sa gilid ng eskwelahan, at kahit sa mga bahay-bahay. Sa una, marami ang tumatanggi. May mga nagsasabi pang, bakit ka pa nagbebenta? Bata ka pa, mag-aral ka na lang. Ngunit sa halip na masaktan, ngumiti si Ben at sinabing, kailangan ko po itong gawin para sa pamilya ko. Habang tumatagal, unti-unti nang nakikilala si Ben sa kanilang lugar bilang isang masipag na bata. Ang sipag ng batang iyan, sabi ng isa sa mga tindera sa palengke. Kahit bata pa, marunong nang magbanat ng buto. Nakakabawas man ng lungkot ang mga salitang ito. Alam ni Ben na marami pa rin ang hindi naniniwala sa kakayahan niya. May ilan na nagsasabing hanggang dito lang ang mararating niya. Wala naman siyang pinag-aralan. Sa kabila ng mga panghuhusga, hindi ito naging dahilan para bumagal ang kilos ni Ben. Tuwing gabi, pagkatapos niyang maglako, palaging inuuna niya ang kalagayan ng kanyang mga kapatid at ng kanilang lolo't lola. Sa tuwing magkakasakit si Lola Marta o si Lolo Pedro, si Ben ang tumatakbo sa botika para bumili ng gamot. Kuya Ben, gutom na ako, minsang sabi ni Lia habang naglalaro si Marco sa isang sulok. Agad niyang iniabot ang natirang suman mula sa kanyang bilao. Sabay ngiti. Kain ka na, Lia. Bukas, bibili tayo ng mas masarap na ulam. Ang pagiging tagapag-alaga ng pamilya ay tila natural na kay Ben. Napupuyat siya sa pag-aalaga sa mga kapatid kapag may lagnat ang mga ito. Ngunit sa kabila ng pagod, walang reklamo ang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, binubuhos niya ang lahat ng lakas sa pag-aalaga at pagbibigay ng sigla sa kanilang tahanan. Ang kanyang mga kapatid ay lumalaking masaya sa kabila ng hirap at ito ang nagiging motibasyon ni Ben upang patuloy na magsikap. Dahil sa kanyang masipag na pagkatao, nagsisimula na ring magkaroon ng respeto sa kanya ang ilan sa kanilang mga kapitbahay. Hindi biro ang ginagawa ni Ben, wika ng isa sa mga matandang babae sa lugar. Napakabata pa niya, pero ang bigat na ng pasan niya sa buhay. Sa tuwing naririnig ni Ben ang mga ganitong salita, napapangiti siya, ngunit alam niyang marami pa siyang kailangang patunayan. May ilan pa ring nananatiling mapanghusga. Sa tuwing dadaan siya sa kalye, may mga bata at matatanda na tatawa sa kanya. Sinasabing, hanggang kakanin lang ang kaya mo, Ben. Ngunit imbes na magalit o maiyak, ginamit niya ang mga salitang ito bilang inspirasyon. Sa isip niya, darating ang araw na makakagawa siya ng mas higit pa kaysa sa iniisip ng mga tao. Isang araw, habang pauwi si Ben mula sa bayan, huminto siya sa gilid ng kalsada upang magpahinga. Muli niyang pinagmasdan ang bilao na halos ubos na ang laman. Sa kabila ng pagod, nakaramdam siya ng kaunting kasiyahan. Ang bawat piraso ng kakanin na kanyang naibenta ay nagdadala ng pagkain para sa kanyang pamilya. Tumayo siya, binuhat ang bilao, at naglakad muli patungo sa kanilang tahanan. Sa bawat hakbang ni Ben pauwi, iniisip niya ang kanyang mga kapatid. Hindi man niya alam kung kailan magbabago ang takbo ng kanilang buhay. Alam niyang ang bawat araw ng kanyang pagsusumikap ay nagdadala sa kanila ng isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Sa paglipas ng 5 taon mula nang magsimula si Ben sa pagbebenta ng kakanin, maraming bagay na ang nagbago sa kanya. Hindi sa pisikal na anyo lamang, kundi sa kanyang pananaw sa buhay. Sa edad na 15 taon, ang dating batang walang magawa kundi tanggapin ang hamak na trato ng iba, ay ngayon puno na ng determinasyon at diskarte. Bawat baryang na itatabi ni Ben mula sa kanyang araw-araw na kita ay maingat niyang iniipon. Sa bawat hakbang patungo sa palengke o pabalik sa kanilang tahanan, naglalaro sa isip niya ang pangarap na balang araw
ay magtatayo siya ng sarili niyang negosyo. Hindi ako magbebenta ng kakanin habang buhay. Madalas niyang bulong sa sarili. Alam niyang ang bawat araw ng paglalako ay hakbang lamang patungo sa mas malaking layunin. Habang nagbebenta sa palengke, sinimulan niyang obserbahan ang mga tindero at tindera. Nakita niya kung paano nila inaayos ang kanilang mga paninda upang makaakit ng mga mamimili. Napansin din niya ang mga diskarte nila sa pakikipag-usap, kung paano nila tinatapatan ang kanilang tono at pananalita batay sa kausap nila. Isa sa mga nagbigay ng inspirasyon kay Ben ay si Mang Arturo, isang matandang nagbebenta ng mga prutas sa palengke. Ben, alam mo kung bakit mabenta ang paninda ko? Tanong ni Mang Arturo isang umaga habang magkatabi nilang inaayos ang kanilang paninda. Umiling si Ben. Hindi lang dahil maganda ang prutas ko. Kailangan mong magtiwala sa sarili mo. Kapag nakikita ng tao na proud ka sa produkto mo, mas bibili sila. Naisip ni Ben na totoo ang sinabi ng matanda. Kaya't mula noon, sinimulan niyang baguhin ang kanyang paraan ng pagbebenta. Hindi na lamang siya basta sumisigaw ng kakanin, kundi may ngiti at sigla na sa bawat pagbati niya sa mga tao. Unti-unti, mas marami ang nagsimulang bumili sa kanya na ako niya. Hindi lamang dahil sa lasa ng kanyang paninda, kundi dahil sa kanyang personalidad. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbabanat ng buto, nagkaroon si Ben ng ideya na mag-eksperimento sa paggawa ng kakanin. Bagamat simple lang ang mga sangkap na ginagamit nila ni Lola Marta, sinikap niyang lumikha ng isang recipe na mas abot kaya, ngunit masarap. Gamit ang natutunan niya mula sa ibang tindera at sa kaunting imahinasyon, sinubukan niyang haluan ang bibingka nila ng konting gata upang maging mas malasa. Hindi nagtagal, sumikat ito sa mga suki niya. Ben, napakasarap ng bibingka mo ngayon, ani Aling Rosa, isa sa mga regular na bumibili sa kanya. Iba ang lasa, malinamnam pero hindi nakakaumay. Ano bang sikreto mo? Ngumiti si Ben, ngunit hindi niya ibinahagi ang kanyang recipe. Sa halip, nagpasalamat siya at inabutan si Aling Rosa ng dagdag na piraso. Ang ganitong papuri ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na mas palawakin pa ang kanyang kaalaman sa paggawa ng kakanin. Sa tuwing wala siyang ibinebenta, nag-eeksperimento siya sa kanilang maliit na kusina. Sinusubukang gumawa ng bagong recipe na maaaring makaakit ng mas maraming mamimili. Ngunit kahit abala si Ben sa pagpapabuti ng kanyang produkto, may mga gabi na hindi niya maiwasang balikan ang alaala ng araw na hinamak siya ng may-ari ng hotel. Sa tuwing dumadaan siya sa lugar na iyon, tahimik niyang pinagmamasdan si Ginoo Montemayor na madalas makita sa labas ng hotel, kausap ang kanyang mga empleyado. Bagamat puno ng galit ang damdamin ni Ben tuwing nakikita niya ang lalaki, ginagamit niya ang alaala ng kahihiyan bilang inspirasyon. Balang araw, bulong ni Ben sa sarili habang nakatitig sa mataas na gusali, hindi na ako kailanman hahamakin ng kahit sino. Hindi ito galit lamang. Ito ay naging pundasyon ng kanyang determinasyon. Alam ni Ben na ang pangarap niyang magtagumpay ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Sa bawat gabing natutulog siya pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho, laging nasa isip niya ang plano. Mag-ipon, magtayo ng sariling negosyo, at patunayan sa lahat na kaya niyang baguhin ang kanyang kapalaran. Sa edad na 15 taon, si Ben ay hindi na lamang simpleng bata na naglalako ng kakanin. Siya ay naging isang batang puno ng pangarap at determinasyon, na unti-unting tinatahak ang daan patungo sa tagumpay. Bagamat marami pa siyang kailangang harapin, alam niyang ang bawat araw ng kanyang pagsusumikap ay hakbang patungo sa katuparan ng kanyang mga layunin. Isang umaga, nagising si Ben sa tunog ng malalakas na ihip ng hangin. Ang kalangitan ay madilim at ang ulan ay tila nagbabadyang tumagal ng maraming araw. Mabilis niyang sinilip ang labas ng kanilang bahay. Ang maliliit na bintanang gawa sa kahoy ay nanginginig sa lakas ng hangin. Ang kanilang lolo at lola ay nasa sulok, nakayakap sa mga kapatid niyang sina Lia at Marco
upang mapanatili ang kanilang init. Sa isang sulok, tahimik niyang pinagmasdan ang kanilang tahanan, ang kahoy na bubong na kumikiling-kiling sa bawat bugso ng hangin. Sa loob-loob niya, alam niyang isang hamon na naman ito para sa kanila. "Lola, lalako pa rin po ako kahit ganito ang panahon," sabi ni Ben habang binabalot ang mga kakanin sa dahon ng saging at inilalagay ito sa bilao. Ang lola niya ay may pag-aalalang tingin, ngunit hindi na siya pinigilan. "Mag-ingat ka, apo," sagot ni Lola Marta. "Huwag kang masyadong magtagal sa labas. Mukhang malakas ang bagyong ito." Lumakad si Ben patungo sa bayan. Bitbit ang bilao sa kabila ng pagbuhos ng ulan. Ang dati niyang magaan na paglalakad ay naging mas mabigat. Ang hangin ay tila humihila pabalik at ang ulan ay bumabasa sa kanyang mga paninda kahit gaano niya pa ito protektahan. Sa kabila ng hirap, nagpatuloy siya. Alam niyang kailangan niyang makapagbenta upang may makain ang kanyang pamilya sa mga darating na araw. Sa palengke, kakaunti ang mga tao. Ang mga tindero at tindera ay abala sa pagtatakip ng kanilang mga paninda upang hindi mabasa. Lumapit si Ben sa mga kakilala niyang regular na bumibili sa kanya. Ngunit karamihan sa kanila ay walang dalang pera o ayaw lumabas ng kanilang bahay dahil sa masamang panahon. "Pasensya ka na, Ben," sabi ng isa sa mga tindera. "Kahit kami, hirap magbenta ngayon." Halos kalahati ng kakanin ni Ben ay hindi nabenta. Pagod at basang-basa, nagdesisyon siyang umuwi. Ngunit sa kanyang paglalakad pa uwi, nadagdagan pa ang kanyang hinagpis nang makita ang kanilang bahay. Ang kalahati ng kanilang bubong ay nilipad ng hangin at ang ulan ay tumutulo sa kanilang sahig. Tumutulong si Lolo Pedro na maglagay ng plastik bilang pansamantalang bubong, ngunit ang kanilang bahay ay basang-basa na. Ang kanyang mga kapatid ay nakayakap kay Lola Marta, nanginginig sa lamig. "Kuya, ang lamig!" ani Marco habang tumatakbo papunta kay Ben. Napaluhod si Ben at niyakap ang kanyang kapatid. Sa isip niya, kailangan niyang doblehin ang kanyang pagsisikap. Hindi maaaring magtagal sila sa ganitong kalagayan. Kinabukasan, kahit masama pa rin ang panahon, muling bumalik si Ben sa palengke upang subukang magbenta. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang lumapit sa kanya si Aling Norma, isa sa mga matatandang tindera sa palengke na palaging nakangiti sa kanya. "Ben, mukhang hirap na hirap ka na," sabi ni Aling Norma. Nakita nito ang basang-basa niyang bilao at ang manipis niyang kasuotan. "Anak, kung gusto mo, may sobrang malagkit na bigas ako sa bahay. Hindi ko naman magagamit lahat. Gamitin mo para makagawa ng mas maraming kakanin. Libre na iyon." Hindi makapagsalita si Ben sa una. Ramdam niya ang init ng awa at malasakit sa boses ng tindera. "Maraming salamat po," sagot niya habang pinipilit pigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Sa tulong ng libreng malagkit na bigas mula kay Aling Norma, nakagawa si Ben ng mas maraming kakanin. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang ayusin ang kanyang paninda at dagdagan ang kanyang pagpupursigi. Ang bawat araw ng kanyang paglalako sa masamang panahon ay nagturo sa kanya kung paano mag-adapt sa krisis. Natutunan niyang maging mas maingat sa pag-aalaga ng kanyang paninda at mas mahusay sa paghahanap ng customer kahit sa pinakamatitinding sitwasyon. Bagamat mahirap ang mga araw na iyon, nagsilbi itong mahalagang aral para kay Ben. Hindi lang niya napagtanto ang kanyang kakayahang mag-adjust sa mga hamon, kundi natutunan din niya ang halaga ng tulong mula sa ibang tao. Sa kabila ng bagyo, ang determinasyon niya ay mas lalo pang tumibay. Sa isip niya, ito'y isang hakbang lamang patungo sa pangarap na matagal na niyang inaasam. Sa pagsapit ng kanyang ika-18 kaarawan, si Ben ay hindi na lamang isang simpleng batang naglalako ng kakanin. Siya ay naging isang binatang puno ng ambisyon at determinasyon. Sa loob ng maraming taon, ang bawat barya na kanyang naipon mula sa pagbebenta, pati na rin ang tulong na natanggap niya sa ilang mabubuting tao tulad ni Aling Norma, ay nagbigay daan upang mabuo ang kanyang pangarap, ang magtayo ng sariling negosyo.
Isang araw, habang nakatingin sa maliit nilang kusina, kinausap niya si Lola Marta. "Lola, gusto ko na pong subukang magtayo ng sariling negosyo. Hindi ko po kayang maglako habang buhay. Pero kung mas marami po akong magagawang kakanin, mas marami pong bibili." Napangiti si Lola Marta, bagamat may halong kaba sa kanyang mga mata. "Apo, kung iyan ang desisyon mo, susuportahan kita. Ipagdasal natin na magtagumpay ka." Gamit ang maliit niyang ipon, bumili si Ben ng mas malaking bilao, mga bagong kaldero, at mas maraming sangkap. Inayos niya ang kanilang kusina upang mas maging maayos ang paggawa ng kakanin. Sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng sistema. Gumigising siya ng mas maaga upang gumawa ng mas maraming paninda. Inaasikaso ang packaging ng kakanin at nagdadala ng mga ito sa palengke hindi na bilang simpleng tindero, kundi bilang isang nagsisimulang negosyante. Sa unang linggo ng kanyang bagong negosyo, nagdesisyon si Ben na lumapit sa mga tindahan sa palengke upang ialok ang kanyang produkto. Sa bawat tindahan na kanyang nilapitan, dala niya ang kanyang sample na kakanin. "Subukan niyo po muna ito," anya. "Kung magustuhan niyo, maaari po akong mag-supply araw-araw." Sa simula, marami ang nag-alinlangan. "Ben, hindi madali ang pagbenta ng kakanin sa tindahan. Mas gusto ng mga tao na bumibili ng direkta," sabi ng isang tindera. Ngunit dahil sa determinasyon ni Ben at sa kalidad ng kanyang produkto, may ilang pumayag na subukan ito. Sa mga sumunod na araw, nagulat siya nang dumami ang order ng mga tindahang ito. Nakilala ang kanyang produkto bilang malasa, abot kaya, at may kakaibang twist na hindi matitikman sa ibang kakanin. Habang abala si Ben sa pagpapalago ng kanyang negosyo, nakilala niya si Tony, isang chef na nagbukas ng maliit na karinderya malapit sa palengke. Si Tony ay kilala sa kanilang bayan bilang isang mahusay na tagaluto na nagtrabaho dati sa Maynila. Isang araw, dumaan si Tony sa tindahan ni Ben at napansin ang kanyang kakanin. "Ben, ikaw ba ang gumagawa nito?" tanong ni Tony habang kumakain ng bibingka. "Opo," sagot ni Ben, hindi maitago ang kaba. "May kulang po ba?" Napangiti si Tony. "Hindi, masarap. Pero alam mo ba, pwede pa itong mas mapabuti. Kung gusto mo, pwede kitang turuan ng ilang teknik na natutunan ko." Halos hindi makapaniwala si Ben sa alok ng chef. Sa mga sumunod na araw, pumupunta siya sa karinderya ni Tony upang matuto ng mga bagong paraan ng pagluluto. Tinuruan siya nito kung paano gawing mas balanse ang tamis at alat ng kanyang kakanin, pati na rin ang tamang paraan ng paggamit ng oven upang makuha ang tamang texture ng bibingka. Unti-unting naging mas sopistikado ang kanyang produkto na mas lalong nagustuhan ng kanyang mga customer. Hindi nagtagal, ang kakanin ni Ben ay naging tanyag sa kanilang bayan. Sa palengke, ang kanyang mga produkto ay madalas maubos bago pa man magtanghali. Ang mga tindahang dati nag-aalinlangan na tanggapin ang kanyang paninda ay ngayoy tumatawag na sa kanya upang humiling ng mas malaking supply. Ang bibingka niya ay naging paborito ng marami, at pati ang kanyang suman na may espesyal na gata ay binabalik-balikan ng mga mamimili. Sa bawat papuri na natatanggap niya, hindi makapaniwala si Ben na ang dating batang tinaboy sa harap ng hotel ay ngayon kinikilala bilang isa sa mga pinakamahusay na gumagawa ng kakanin sa kanilang lugar. Sa kabila ng tagumpay, nanatili siyang mapagpakumbaba at patuloy na nagtatrabaho ng may dedikasyon. "Hindi ko ito magagawa kung wala kayo," madalas niyang sabihin sa kanyang lola, na laging nakangiti habang minamasdan ng apo. Ngunit sa isip niya, alam niyang ito pa lamang ang simula. Malayo pa ang kanyang tatahakin, ngunit ngayon, mas matibay ang kanyang paninindigan. Ang kanyang negosyo ay magiging simbolo ng kanyang pangarap at determinasyon. Habang patuloy na lumalaki ang negosyo ni Ben, hindi naging madali ang lahat. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang kakanin sa palengke, unti-unting nagsimulang lumitaw ang mga problema na nagbanta sa kanyang pagsusumikap. Ang dati niyang maayos na operasyon
ay biglang napuno ng mga hamon na kailangang harapin. Isang araw, natanggap ni Ben ang balita mula sa isa sa kanyang pangunahing supplier ng malagkit na bigas na hindi na sila makakapagbigay sa kanya. "Pasensya na, Ben," sabi ng may-ari ng bodega, "pero may mas malaking order mula sa ibang kliyente at mas mataas ang bayad nila kaysa sa iyo." Ramdam ni Ben ang bigat ng desisyon ng supplier, ngunit hindi niya magawang sisihin ito. Maliit pa rin ang kanyang negosyo at hindi niya kayang pantayan ang presyo ng mas malalaking negosyante. Dahil dito, kinailangan niyang maghanap ng iba pang mapagkukunan ng sangkap. Nagpunta siya sa ibang bayan upang makahanap ng bagong supplier, ngunit karamihan sa kanila ay tumanggi rin dahil sa maliit na volume ng kanyang order. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi, hindi siya nawalan ng pag-asa. Isang linggo ng paglalakad sa iba't ibang lugar ang kanyang ginawa, hanggang sa makahanap siya ng isang maliit na bodega na pumayag na magbigay ng malagkit na bigas, bagamat hindi pa rin sapat ang dami para sa lahat ng kanyang order. Ito'y nagdulot ng pagkaantala sa ilang delivery at pagkabawas sa kanyang kita, ngunit tiniis niya ito. Habang abala si Ben sa pagharap sa problema sa supply, napansin niyang may bagong tindahan na nagbukas malapit sa palengke. Ang mga produkto nito ay katulad ng sa kanya: bibingka, suman, at kutsinta. Ang mga tindahang dating eksklusibong tumatanggap ng paninda ni Ben ay unti-unti ring nagbebenta ng kakanin mula sa bagong supplier. Ang mga ito ay mas mura, dahilan upang mas piliin ng ilang mamimili. "Ben, pasensya ka na, ha?" sabi ng isa sa mga tindera. "Gusto ko pa rin ang produkto mo, pero kasi mas mura ang sa kanila. Alam mo naman ang mga tao ngayon naghahanap ng mas abot kaya." Hindi napigilan ni Ben ang mag-alala. Alam niyang masarap ang kanyang produkto, ngunit sa ganitong kompetisyon, mahirap panatilihin ang kanyang mga suki. Sa halip na panghinaan ng loob, sinikap niyang makilala ang kanyang kalaban. Tumutok siya sa pagpapabuti ng kanyang proseso. Mas pinaganda pa ang packaging ng kanyang kakanin. At sinikap na mas mapabuti ang kalidad ng bawat produkto. Sa kabila ng mas murang presyo ng kalaban, may ilan pa rin na nanatili sa kanya dahil sa mas mataas na kalidad ng kanyang kakanin. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, hindi napansin ni Ben na mali ang pag-imbak niya sa kanyang mga bagong gawaing bibingka. Ang mga ito ay naiwan sa isang mainit na bahagi ng kusina, dahilan upang madaling masira ang mga ito. Kinabukasan, nang dadalhin na niya ang mga produkto sa palengke, napansin niya ang kakaibang amoy at malambot na texture ng bibingka. "Hindi ko ito pwedeng ibenta," bulong niya sa sarili. Alam niyang kung ipipilit niyang ibenta ang sirang produkto, mawawala ang tiwala ng kanyang mga customer. Ngunit ang kabiguan na iyon ay nagdulot ng malaking pagkakabawas sa kanyang kita, dahilan upang hirap siyang makabili ng sangkap para sa susunod na batch ng kakanin. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi sumuko si Ben. Sa halip, ginamit niya ang bawat problema bilang aral upang mas maging maingat at mahusay. Sinimulan niyang ayusin ang kanyang supply chain. Naghahanap siya ng mas maaasahang supplier na, kahit maliit ang kanyang order, ay consistent sa pagbibigay ng sangkap. Gumawa rin siya ng mas maayos na sistema ng pag-imbak ng mga produkto. Nagpatayo siya ng maliit na istante sa kanilang kusina upang masigurong ang lahat ng kakanin ay nasa tamang temperatura. Sa usapin ng kompetisyon, mas pinagbuti pa niya ang kanyang produkto. Gumawa siya ng maliliit na libreng sample na ipinamigay niya sa palengke upang maipakita sa mga tao na sulit ang kalidad ng kanyang kakanin, kahit na mas mataas ng kaunti ang presyo. Bagamat mahirap ang panahong iyon, natutunan ni Ben ang halaga ng pagkakaroon ng tibay ng loob at pagiging handa sa kahit anong pagsubok. Sa bawat balakid, mas tumitibay ang kanyang kakayahang magpatuloy at mag-adapt. Alam niya na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay papalapit sa tagumpay na kanyang minimithi. Pagsapit ni Ben sa edad na 25, ang dating maliit na bilaon ng kakanin na bitbit niya sa palengke ay naging simbolo na ng tagumpay sa kanilang bayan.
Hindi na lamang siya ang batang naglalako ng suman at bibingka. Siya na ngayon ang itinuturing na pinakamahusay na negosyante sa industriya ng kakanin. Sa mga taon ng kanyang pagsusumikap at walang pagod na pagtatrabaho, naabot niya ang tagumpay na dati tila imposible. Ang negosyo ni Ben, na tinawag niyang Ben's Best Kakanin, ay unti-unting lumawak mula sa palengke patungo sa iba't ibang lugar. Sa simula, nagsimula siya sa karatig bayan lamang. Ngunit dahil sa mahusay niyang produkto at ang natatanging lasa nito, nagsimula nang umabot ang mga order mula sa mas malalayong lugar. Isang araw, natanggap niya ang kanyang unang malaking order mula sa isang kilalang tindahan sa Kalakhang lungsod. Ben, gusto naming i-distribute ang kakanin mo sa aming mga branches, sabi ng tagapamahala ng tindahan. Hindi makapaniwala si Ben. Ang kanyang pangarap na maabot ang mas maraming tao ay unti-unti nang nagiging totoo. Agad niyang tinanggap ang alok, ngunit alam niyang nangangahulugan ito ng mas maraming trabaho at mas malaking responsibilidad. Upang matugunan ang tumataas na demand, nagdesisyon siyang mag-hire ng mga tao. Sa una, tinanggap niya ang ilang kapitbahay at mga kamag-anak na nangangailangan ng trabaho. Sa loob lamang ng isang taon, lumago ang kanyang workforce mula sa 5 tao hanggang 20. Lahat sila ay nagtatrabaho sa bagong tayong opisina at production area na ipinatayo ni Ben sa gitna ng kanilang bayan. Ang opisina, bagamat simple, ay may maayos na sistema. At dito ginagawa ang bawat batch ng kakanin na may parehong kalidad at pagmamahal. Dahil sa patuloy na pag-usbong ng kanyang negosyo, unti-unting nakilala si Ben hindi lamang sa kanilang bayan, kundi pati na rin sa mga karatig lugar. Ang pangalan niyang dati iniismiran lamang ay ngayon binibigkas na may respeto at paghanga. Sa mga lokal na pahayagan, madalas na may mga artikulong nagpapakita ng kwento ng kanyang pagsusumikap, kung paano nagsimula ang isang batang naglalako sa palengke hanggang sa maging isa sa mga pinakamatagumpay na negosyante sa kanilang lugar. Napakasipag niya, sabi ng isang mamimili sa palengke. Ang kakanin niya hindi lang masarap, may kwento rin. Bawat kagat ay parang bahagi ng kanyang tagumpay. Sa bawat tagumpay, nanatili si Ben na mapagpakumbaba. Hindi ko ito mararating kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa akin, madalas niyang sabihin. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang bawat tagumpay na ito ay bunga ng kanyang determinasyon at tiwala sa sarili. Ang kwento ni Ben ay naging inspirasyon hindi lamang sa mga negosyante, kundi lalo na sa mga kabataan sa kanilang lugar. Maraming bata ang lumalapit sa kanya upang magtanong kung paano sila magsisimula ng sarili nilang negosyo. Kuya Ben, paano ka nagsimula? Tanong ng isang binatilyo. Ngumiti si Ben at nagbahagi ng kanyang karanasan. Hindi madali, pero kung may tiwala ka sa sarili mo, hindi mo kailangang magsimula ng malaki. Gamitin mo kung ano ang meron ka at doon ka magsimula. Ang mahalaga, hindi ka sumuko. Sa bawat pagtuturo ni Ben, mas tumitibay ang kanyang paniniwala na hindi lamang ang kanyang negosyo ang nais niyang palaguin, kundi pati na rin ang pangarap ng iba. Nagtayo siya ng isang programa sa kanilang bayan para tulungan ang mga kabataan na gustong magsimula ng sariling negosyo. Ang kanyang programa, na tinawag na Kakanin Dreams Initiative, ay nagturo sa mga kabataan ng mga batayang kaalaman sa paggawa ng kakanin at pagnenegosyo. Sa kabila ng tagumpay na kanyang tinatamasa, alam ni Ben na marami pa siyang nais abutin. Habang nakaupo sa kanyang opisina isang gabi, pinagmasdan niya ang lumang bilao na dati niyang ginagamit sa paglalako. Para sa kanya, ito ang simbolo ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Sa isip niya, hindi niya kailanman hahayaan na mawala ang diwa ng kanyang pagsusumikap kahit gaano pa kalaki ang kanyang negosyo. Sa edad na 25, si Ben ay hindi lamang naging matagumpay sa negosyo. Siya rin ay naging simbolo ng determinasyon at pag-asa para sa kanilang bayan. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang simula, ang tagumpay ay laging posible basta't hindi susuko
at maniniwala sa sariling kakayahan. Sa patuloy na tagumpay ng negosyo ni Ben, unti-unti niyang natutupad ang kanyang mga pangarap, hindi lamang para sa sarili kundi higit sa lahat para sa kanyang pamilya. Ang bawat araw ng kanyang pagsusumikap ay nagbunga ng mas maginhawang buhay para sa mga mahal niya sa buhay. Ang unang layunin ni Ben mula nang magsimula siyang magtrabaho ay ang maitaguyod ang pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Sa mga panahong wala pa siyang sapat na kita, madalas niyang ipangako kay Leah at Marco, "Balang araw, makakapagtapos kayo ng kolehiyo. Gagawin ko ang lahat para doon." At ngayon, sa tulong ng kanyang lumalaking negosyo, natupad niya ang pangakong iyon. Si Leah, na noon ay isang batang nangangarap maging guro, ay nakapagtapos sa kolehiyo bilang isang edukadora. "Kuya Ben, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko mararating ito." Umiiyak na sabi ni Leah noong araw ng kanyang pagtatapos. "Salamat sa lahat ng sakripisyo mo." Si Marco naman, na laging malapit sa puso ni Ben, ay nag-aral ng engineering. Sa kabila ng pagiging tahimik ni Marco, ramdam ni Ben ang pasasalamat ng kapatid sa bawat tagumpay na nararating nito. "Kuya, hindi ko man madalas sabihin pero ikaw ang dahilan kung bakit ako nagsikap," sabi ni Marco nang natanggap siya sa isang prestihiyosong kumpanya bilang isang bagong inhinyero. Ang tagumpay ng kanyang mga kapatid ay nagsilbing pinakamalaking gantimpala para kay Ben. Sa bawat ngiti nila, nararamdaman niyang lahat ng kanyang sakripisyo ay nagkaroon ng kabuluhan. Sa kabila ng abala sa negosyo, hindi kailanman nakalimutan ni Ben ang kanyang lolo't lola na nag-aruga sa kanila noong iniwan sila ng kanilang mga magulang. Sa kanyang unang malaking kita, agad niyang pinasuri ang kalusugan ni na Lolo Pedro at Lola Marta sa isang espesyalista sa lungsod. "Ito po ang regalo ko sa inyo," ani Ben habang inaalalayan ang kanyang lola papunta sa klinika. "Gusto kong tiyakin na magiging malusog pa kayo at makakasama namin ng matagal." Sa tulong ng mga gamot at tamang pangangalaga, bumuti ang kalagayan ng kanilang lolo't lola. Muling bumalik ang sigla ni Lolo Pedro, na ngayon ay muling naglalakad-lakad sa kanilang bakuran na parang bumalik sa kanyang kabataan. Si Lola Marta naman, na noon ay madaling mapagod, ay muling naging masigla at masayahin. "Ben, hindi ko inakalang makakaranas pa kami ng ganitong kaginhawahan," sabi ni Lola Marta habang hawak ang kamay ng apo. "Napakabuti mong bata." Isa pang pangarap ni Ben ang maibigay sa kanyang pamilya ang isang maayos at komportableng tahanan. Ang dating maliit na bahay na may sirang bubong ay unti-unting naging isang maaliwalas na tirahan. Pinarenovate niya ang kanilang bahay, pinalagyan ng matibay na bubong, bagong pintura at sapat na kwarto para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Nagkaroon din sila ng malinis na kusina at isang maliit na hardin kung saan madalas mamasyal ang kanilang lolo at lola. "Kuya, parang mansyon na ito," sigaw ni Marco noong una nilang makita ang inayos na bahay. Si Leah naman ay halos maiyak sa tuwa habang pinagmamasdan ang bagong kusina, kung saan sabay-sabay nilang ginagawa ang mga paborito nilang pagkain. Ang bagong bahay ay hindi lamang naging simbolo ng tagumpay ni Ben, kundi pati na rin ng pagmamahal at pagsisikap na bumuo ng mas magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Hindi lamang sa kanyang pamilya tumigil si Ben. Napagtanto niyang ang kanyang tagumpay ay isang biyayang dapat niyang ibahagi sa iba. Kaya't nagsimula siyang magbigay ng donasyon sa kanilang komunidad. Una niyang binigyan ng tulong ang mga tindera at tindero sa palengke na naging bahagi ng kanyang kwento. Nagbigay siya ng libreng supplies para sa mga kapwa nagtitinda ng kakanin upang makatulong sa kanilang negosyo. Nagpatayo rin siya ng isang maliit na community center kung saan maaaring magtipon ang mga tao upang magtulungan at magbahagi ng mga ideya para sa kabuhayan. Nagbigay siya ng mga libreng seminar para sa mga kabataan na gustong matutong magnegosyo gamit ang kanyang sariling karanasan bilang gabay. "Ang tagumpay ko ay tagumpay nating lahat," madalas sabihin ni Ben sa tuwing may mga programa sa kanilang komunidad.
Hindi ko mararating ito kung hindi dahil sa inyong suporta, kaya't nais kong ibalik ang biyaya na natanggap ko. Sa gitna ng lahat ng tagumpay at tulong na naibigay niya, ang pamilya pa rin ang nananatiling sentro ng mundo ni Ben. Sa tuwing umuuwi siya mula sa trabaho, madalas niyang madatnan ang kanyang lolo at lola na nagkakape sa hardin, habang sina Lia at Marco ay masayang nagkukwentuhan. Para kay Ben, ito ang tunay na kayamanan, ang masiguro na ang kanyang pamilya ay masaya, ligtas at buo. Ang lahat ng kanyang naabot ay nag-ugat mula sa kanyang simpleng pangarap na maiahon ang kanyang pamilya sa hirap. At sa wakas, ang pangarap na yon ay hindi lamang niya natupad kundi nalampasan pa. Sa kabila ng mga tagumpay ni Ben, hindi niya nakalimutan ang kanyang pinagmulan. Sa tuwing humihinto siya mula sa kanyang abalang negosyo, bumabalik sa kanyang isipan ang mahirap na simula ng kanyang paglalakbay. Kaya't isang umaga, nagdesisyon siyang bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang lugar kung saan siya naglalako ng kakanin noong bata pa siya. Bit-bit ang simpleng bag at suot ang paborito niyang polo, naglakad si Ben patungo sa bayan. Sa bawat hakbang, parang bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang kabataan. Ang init ng araw na tumatama sa kanyang balikat, ang tunog ng kanyang maliit na tinig habang nag-aalok ng kakanin, at ang mga tingin ng mga taong minsan ay bumilib sa kanya, ngunit mas marami ang humamak. Pagdating niya sa kalsadang madalas niyang tambayan noon, tumigil siya at tumingin sa paligid. Halos pareho pa rin ang hitsura ng lugar, ang parehong masikip na palengke, ang mga tao, at ang alingaw-ngaw ng tawaran. Ngunit ang kanyang pansin ay nakuha ng isang gusali na tila nawala na ang dating kislap nito. Ang hotel kung saan minsan siyang tinaboy at hinamak. Ang hotel na dati kilalang kilala bilang simbolo ng yaman at tagumpay sa bayan ay mukhang luma na ngayon. Ang mga pintura sa pader ay kumukupas, ang mga bintana ay may alikabok, at ang harapan nito ay tila iniwasan na ng mga tao. Ilang beses na rin niyang narinig mula sa mga kakilala na hindi na ito kasing ganda ng dati. Minsan, may nabanggit ang isa sa mga suki niya sa kakanin, "Hindi na mabenta ang hotel na yan, Ben. Mas marami na kasing bagong hotel sa kalapit na bayan." Habang nakatitig siya sa gusali, bumalik ang alaala ng araw na dinuraan siya at pinahiya ng dating may-ari nito. Ramdam niya pa rin ang kirot, ngunit sa halip na galit, ang naramdaman niya ay determinasyon. Sa isip niya, ang hotel na yon ang naging mitya ng kanyang pangarap na patunayan ang kanyang sarili. Habang nakaupo sa isang bangko malapit sa hotel, napansin ni Ben ang isang grupo ng mga empleyado na mukhang nag-uusap ng may kabigatan. Halata sa kanilang mga mukha ang pagkabahala. Sa likod ng kanyang isip, alam niyang hindi na magtatagal ang operasyon ng hotel kung ganito ang kalagayan nito. Darating ang araw na mababago ko ang lugar na ito, bulong niya sa sarili. Habang pinapanood ang gusali, unti-unti nang nabuo sa kanyang isipan ang isang plano. Alam niyang balang araw, kapag sapat na ang kanyang ipon at kakayahan, bibilhin niya ang hotel na ito. Hindi upang maghiganti, kundi upang muling buhayin ito at gawing simbolo ng tagumpay at pagbabago. Sa muling paglalakad ni Ben pabalik sa kanyang opisina, dala niya ang inspirasyon ng lugar na iyon. Sa kabila ng pangit na alaala, ito rin ang naging pundasyon ng kanyang pangarap. Alam niyang ang pagbabalik sa lugar na iyon ay hindi pagtatapos, kundi simula ng mas malaking kabanata sa kanyang kwento. Sa kanyang isipan, malinaw ang layunin. Hindi na muli siyang hahamakin ng kahit sino. At ang lugar na iyon ang magiging patunay ng kanyang pag-angat mula sa kahirapan patungo sa tagumpay. Habang patuloy na lumalago ang negosyo ni Ben at ang kanyang reputasyon bilang isang matagumpay na negosyante, hindi maiiwasang lumitaw ang mga pagsubok na hindi tungkol sa pera o negosyo, kundi sa mga relasyon sa kanyang sariling pamilya. Sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay at sakripisyo para sa kanyang mga mahal sa buhay, natuklasan niya na ang pinakamasakit
na hamon ay maaaring manggaling sa mga taong pinakamalapit sa kanya. Sa mga nakaraang taon, si Ben ay laging bukas palad sa pagtulong sa kanyang pamilya. Ang kanyang mga kapatid na sina Lia at Marco ay kanyang itinaguyod hanggang sa makapagtapos ng kolehiyo at patuloy pa rin siyang nagbibigay ng suporta sa kanila kahit may kanya-kanya na silang trabaho. Ngunit nang lumaki pa ang kanyang negosyo at dumami ang kanyang mga ari-arian, nagbago ang dinamikong ito, lalo na kay Marco. Isang araw, habang kumakain sila ng hapunan sa kanilang bagong tahanan, biglang nagsalita si Marco tungkol sa isang ideya na nais niyang simulan. "Kuya, bakit hindi mo ako bigyan ng puhunan? Gusto kong magtayo ng sarili kong negosyo." Bagamat gusto ni Ben na tulungan ang kapatid, alam niyang kailangan nitong pag-isipan ng mabuti ang plano nito. "Marco, pakinggan mo muna ako," wika niya. "Hindi ako tutol sa plano mo, pero gusto kong makita ang detalyado mong plano. Kailangan nating tiyakin na magiging maayos ang takbo ng negosyo mo." "Detalyado? Kuya, hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Kung sa iba nga, nagbibigay ka ng tulong, bakit sa akin kailangan pa ng ganito?" Sagot ni Marco na halata ang inis. Sinubukan ni Ben na paliwanag ang kanyang panig. "Hindi ganun yon, Marco. Gusto ko lang na sigurado tayo. Ayokong mahirapan ka kung hindi maganda ang kalalabasan." Ngunit tila lalong nagalit si Marco. "Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pakiramdam na parang kina-question ang kakayahan ko. Kung hindi dahil sa negosyo mo, hindi ako maghihirap na patunayan ang sarili ko sa iyo." Ang pag-uusap nilang iyon ay nagbunga ng higit pang tensyon. Nagsimulang umiwas si Marco kay Ben. Bihira nang makipag-usap at tila palaging may hinanakit. Sa mga susunod na linggo, nalaman ni Ben na nagsimula nang humiram si Marco ng pera sa ibang tao upang simulan ang kanyang negosyo, na kalaunan ay hindi naging matagumpay. Nang malaman ito ni Ben, sinubukan niyang kausapin si Marco upang mag-alok ng tulong, ngunit tumanggi ito. "Hindi ko kailangan ng awa mo, kuya," sabi ni Marco. "Ginawa ko ito para patunayan na kaya kong magtagumpay nang hindi ka inaabala." Sa kabila ng kanyang sakit, sinubukan ni Ben na intindihin ang damdamin ng kanyang kapatid. Ngunit sa parehong pagkakataon, napagtanto niyang hindi lahat ng tulong ay tinatanggap ng bukas palad. Ang insidenteng ito ay nagturo sa kanya na kahit ang pinakamalapit na tao sa kanyang buhay ay maaaring magbago dahil sa ambisyon o hindi pagkakaunawaan. Ang alitan kay Marco ay nagdulot ng mas malaking epekto kay Ben. Naging maingat siya sa pagtitiwala hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa mga tao sa kanyang negosyo. Natutunan niyang masusing suriin ang mga intensyon ng mga tao sa paligid niya, kahit pa ito'y kaibigan o empleyado. "Hindi ko na kayang magkamali ulit," wika niya sa kanyang sarili habang tinitingnan ang mga dokumento ng kanyang negosyo. Alam niyang ang tiwala ay mahalaga, ngunit dapat ding ibigay ito ng may tamang pag-iingat. Naging mas maingat din siya sa kanyang pagbibigay ng tulong sa pamilya. Bagamat patuloy niyang sinusuportahan si Lia at ang kanilang lolo't lola, naging mas malinaw na ang kanyang mga hangganan. Kailangan nilang matutong tumayo sa sariling paa, madalas niyang isipin. Hindi dahil ayaw niyang tumulong, kundi dahil nais niyang matutunan nila ang kahalagahan ng responsibilidad. Sa kabila ng lahat, unti-unting bumalik ang maayos na relasyon ni Ben at ni Marco. Nang mapagtanto ni Marco ang mga pagkakamali niya, siya mismo ang lumapit kay Ben. "Kuya, patawarin mo ako," sabi niya. "Naiintindihan ko na ngayon kung bakit ganoon ka. Ayoko lang na isipin mo na mahina ako." Ngumiti si Ben at hinawakan ang balikat ng kapatid. "Marco, hindi kita kailanman itinuring na mahina. Ang gusto ko lang ay makita kang magtagumpay, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sarili mong kakayahan." Ang kanilang muling pagkakaayos ay hindi naging madali, ngunit ito'y nagbigay ng mas matibay na pundasyon para sa kanilang relasyon bilang magkapatid. Sa proseso, natutunan din ni Ben na bagamat mahalaga ang tiwala,
Mas mahalaga ang komunikasyon at pag-unawa sa bawat isa. Ang pagsubok na ito ay nag-iwan kay Ben ng isang mahalagang aral. Ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pera o negosyo, kundi pati na rin sa kakayahang pangalagaan ang mga relasyon na mahalaga sa buhay. Bagamat may mga sugat na hindi agad maghihilom, ang pagmamahal sa pamilya ay laging nananaig. Sa edad na 35, si Ben ay kilala na bilang isa sa pinakamahuhusay na negosyante sa kanilang rehiyon. Sa tagumpay ng kanyang negosyo sa kakanin at sa lawak ng impluwensya niya, siya ay itinuturing na simbolo ng determinasyon at inspirasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang mga nakamit, may isang bahagi ng kanyang kwento na nais niyang baguhin. Ang hotel na minsang nagtaboy at naghamak sa kanya noong bata pa siya. Isang umaga, habang nasa kanyang opisina, natanggap ni Ben ang balita mula sa isa sa kanyang kaibigang negosyante. Ben, alam mo bang nalulugi na ang hotel na iyon sa bayan ninyo? Balita ko, ibinebenta na ito ng may-ari. Ang balita ay nagbigay sa kanya ng kakaibang damdamin. Alam niyang ito na ang pagkakataong muling balikan ang bahagi ng kanyang nakaraan. Hindi upang maghiganti, kundi upang gawing simbolo ng kanyang tagumpay ang lugar na minsang naging mitya ng kanyang determinasyon. Kinabukasan, nagtungo si Ben sa hotel. Hindi na ito ang dating marangyang gusali na kanyang naaalala. Ang pintura ng mga pader ay kupas, ang mga ilaw sa pasukan ay hindi na gumagana, at kakaunti na lamang ang mga empleyado na naglilinis ng paligid. Ang dating imahe ng karangyaan ay tila isa na lamang multo ng nakaraan. Pagpasok niya sa lobby, sinalubong siya ng isang matandang lalaki. Walang iba kundi si Ginoo Montemayor, ang dating may-ari ng hotel na minsang nagtaboy sa kanya. Ang lalaking minsang nagpakita ng kayabangan at pangmamaliit ay ngayon tila babaluktot na ng panahon at problema. Ang dating tikas nito ay napalitan ng pagod at ang kanyang tingin ay puno ng pag-aalala. Ben? Tanong ni Ginoo Montemayor, halatang nagulat sa pagdating nito. Ikaw nga ba ito? Opo. Sagot ni Ben ng may malamig ngunit mahinahong boses. Ako po si Ben. Ang batang minsang naglalako sa tapat ng inyong hotel. Nagulat si Montemayor, ngunit hindi ito nagpahayag ng galit o pagtutol. Sa halip, yumuko ito at nagpakumbaba. Ben, alam kong hindi maganda ang naging pakikitungo ko sa iyo noon. Ngayon, ako ang nangangailangan ng tulong. Ang hotel na ito ay nalulugi na at wala na akong magawa upang isalba ito. Ramdam ni Ben ang bigat ng sinabi ng matanda. Bagamat may bahagi ng kanyang puso na nagpaalala ng sugat na dulot ng kahihiyan noon, mas nanaig sa kanya ang kanyang prinsipyo. Hindi niya kailanman hinangad na gumanti, kundi patunayan lamang na kaya niyang magtagumpay sa kabila ng lahat. Ibenta niyo na lang po sa akin ang hotel, wika ni Ben. Ibibigay ko ang nararapat na halaga at sisiguraduhin kong muling sisikat ang lugar na ito. Napatingin si Montemayor kay Ben. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pumayag siya. Alam kong ikaw na lamang ang makakagawa ng paraan upang maisalba ang lugar na ito, sagot niya. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataon, Ben. Sa loob ng ilang linggo, inayos ni Ben ang lahat ng papeles para maging opisyal ang pagbili niya ng hotel. Nang makumpleto ang transaksyon, formal na siyang naging bagong may-ari ng gusali. Agad sinimulan ni Ben ang renovasyon ng hotel. Tinipon niya ang kanyang mga tauhan at kumuha ng mga eksperto upang bigyan ng bagong buhay ang gusali. Ang dating kupas na pintura ay pinalitan ng moderno, ngunit klasikong disenyo. Ang mga sirang ilaw ay inayos, at ang buong lugar ay ginawang mas maaliwalas at kaakit-akit para sa mga bisita. Kasabay ng renovasyon, binigyan din niya ng bagong pangalan ng hotel, Haven, bilang simbolo ng pag-asa at bagong simula. Ang mga kwarto ay inayos upang mas tumugma sa modernong pangangailangan ng mga bisita, habang nananatiling abot kaya para sa lahat. Nagdagdag din siya ng isang maliit na cafe
na nagbebenta ng kanyang mga kakanin na ngayon ay bahagi na ng menu ng hotel. Sa pagbubukas ng bagong hotel, napuno ito ng mga bisita mula sa iba't ibang lugar. Ang dating tahimik at naluluging gusali ay muling nabuhay bilang isa sa mga pangunahing atraksyon sa kanilang bayan. Ang Haven ay naging simbolo ng tagumpay at pagbabago, hindi lamang para kay Ben, kundi para sa buong komunidad. Sa kabila ng lahat ng tagumpay na iyon, hindi kailanman ginamit ni Ben ang hotel upang ipamukha ang nakaraan kay Montemayor. Sa halip, binigyan niya ang matanda ng pagkakataon na manatili bilang consultant ng hotel na tinanggap naman nito ng may pasasalamat. Ben, salamat sa pagbibigay ng bagong buhay hindi lamang sa hotel na ito kundi pati na rin sa akin. Wika ni Montemayor isang araw habang magkasama silang nakaupo sa bagong renovate na lobby. Ngumiti si Ben. Lahat tayo ay may pagkakataong magbago. Ginoo Montemayor, hindi ko kinalimutan ang nakaraan pero mas pinili kong mag-focus sa hinaharap. Ang pagbili ni Ben ng hotel ay naging isang mahalagang kabanata sa kanyang buhay. Hindi lamang niya nabawi ang lugar na minsang nagdala sa kanya ng kahihiyan, kundi ginawa niya itong simbolo ng pag-angat mula sa kahirapan at ng kakayahang bumuo ng mas maganda at mas makataong kwento.